Under ka rin ba ng asawa mo? Tunghayan natin ang kwento ni Mang Lito, ang binansagang under ng panty ni Mrs. Si Mang Lito ay isang tricycle driver na namamasada sa Barangay Pansol, bayan ng Pilar. Madalas siyang lukuhin ng kasamahan niya sa trabaho na under Desaya, ngunit sa madalas na pagkakataon ay under ng panty ni Mrs. ang bansal sa kanya. Mang Lito, sinuot mo na naman siguro ang panty ni Mrs. ano? Mukhang marami tayong labahin ngayon na. Tumatanggap ka na pag ng Nevada? Hindi ka, Loy. Wala lang pasada ngayon. Nasira yung tricycle na binabonderahan ko eh. Ganun ba? Paano ka na ngayon? Sumama ka na lang muna sa amin sa construction site na nakikitaan doon. Pumayag naman ito at hindi na ng dalawang isip pa. Napaka-responsabling ama at asawa ni Mang Lito. Alas 3 pa lamang ng madaling araw ay namamasada na siya. At kuminsay, inaabot pa siya ng alas 11 ng gabi upang may maiuwing pera para sa kanyang pamilya. Ngunit kahit anong pagsusumikap niya, ay tila hindi pa rin sapat sa pang-araw-araw nilang pangangailangan dahil sa 4 na anak niyang nag-aaral. Kaya madalas nagagalit ang asawa nito at sinasabihan siyang tumanggap ng pang-instruction sa araw na walang pasada. Tuwing araw naman ang linggo at natapat na wala siyang trabaho, ay maghapon naman siya sa bahay ng naglalabada. Sa isang hindi inaasahang pangyayari, na-aksidente si Mang Lito sa construction site. Nahulog siya habang nagpipintura ng harapang pader ng building. Agad naman siyang dinala sa ospital, ngunit sinabi ng doktor na habang buhay na siyang magiging lantang gulay. Umiyak na umiyak si Aling Josie sa sinapit ng kanyang asawa. Makalipas ang hinang buwan, ay iniuwi na nila si Mang Lito. Sa una ay natanggap na ng asawa ni Mang Lito na siya na ang kailangang kumayod. Ngunit makalipas ang 1 taon, hindi na naging maganda ang trato niya sa asawa. Madalas niya itong sigawan at sabihan na walang kwentang padre di pamilya. Kuminsan ay sinisipan niya rin ito kung nagkataong dumudumi ito sa salawan. Makalipas ang 3 taon, pumanaw na si Mang Lito. Mahigit 3 linggo rin siyang nilamay upang makalikom ng pera para sa libing nito. Sa pamamagitan ng tong na nakukolekta sa gabi ng kanyang lamay. Ilang buwan makalipas pumanaw si Mang Lito, isa sa mga anak niya ang nakakita ng alkansya na yari sa bato at may maliit na butas. Binuksan nila ito gamit ang martilyo at bumungad sa kanila ang mga papel at pera at barya na kung bibilangin ay humigit kumulang 50,000 piso ang halaga. At may kasama itong sulat kamay ni Mang Lito. Ganito ang nakasulat sa liham. Ang perang ito ay para sa pag-aaral ng ating mga anak at para sa pinakamamahal kong asawa na si Josie. Sana'y mapatawad ninyo ako sa aking mga pagkukulang bilang ama at asawa. Kayo ang inspirasyon ko sa buhay. Ang pagsusumikap ko ay para sa inyo, aking mahal na asawa at mga anak.